Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po dito ang nagising ng alas 3, alas 4, alas 5 at nanalangin ng isang oras? Taas ang kamay. Okay. Maraming salamat po sa mga tamad manalangin. Kung meron pong pinakamasakit na maririnig ang isang Kristiyano, ay ito: wala kang silbi. Nung nasa Japan po ako, alas 4 pa lang kasi maliwanag na sa Japan eh. Pero isang bagay na bago po ako pumunta doon, sabi ko, Lord, pinapasalamatan ko lahat. Sa Pilipinas pa ako lang. Pinapasalamatan ko lahat ng pagpapalang binigay mo sa akin. Pero higit sa lahat, pinagpapasalamat ko yung pagtuturo mo po sa akin. Yung pagtuturong pinakamasakit. Hindi yung common na problema lang. Wala akong pera, wala akong pagkain, wala akong tuition fee, wala akong damit. Napakaliit na bagay na. Kung talagang seryoso po tayo sa Panginoon, do not ask for blessing. Ask for teaching. Huwag mong sabihin, Lord, pagpalain mo ako. Trabaho niya yun. Trabaho niya yun. Kaya nyo, kahit hindi kayo nanalangin, humihinga pa rin kayo. Yes. Hindi kayo nagbabasa ng Biblia, humihinga pa rin kayo. Tapos pupunta kayo dito sa church. Church is just a place, building, for gathering. Ang totoong church ay yung lumalabas dito at ipinamumuhay yung salita na napakinggan niya. Kung hindi mo ginagawa yon, hindi ka Kristiyano. At hindi ka church. So church is not only for a special gathering, say wedding, tawag doon, papanalangin, pagpatay na. Diba, bago ilibing, dadaan pa sa simbahan. Tapos yung bibinyagan. Yun lang ba talaga ang dahilan bakit tayo pumapasok ng gusaling ito? And there is one thing, mga kapatid, na laman ng atin pong tema ngayon. Ang haba po ng tema. But eventually, kung isa-summarize po natin in one sentence, ito po: choice. Choice. Mamimili ka talaga. Tinanggap ko si Lord 1985. Pinamuhay ko si Lord 1986. Dahil sa isang napakalaking problema na hinahintulutan niyang dumaan sa buhay ko. Ulitin ko po, and I will be very, very emphatic about this. Do not ask for blessing. God is a God of blessing. And that is one of His responsibility to each and every one of us. Pinapasikat niya ang araw sa masama at mabuti. Pinapaulan niya ang ulan sa masama at mabuti. Kahit hindi ka humiling ng araw, kusang lilitaw yan. Kahit hindi ka humiling ng ulan, uulan yan. Kahit hindi ka humingi ng hangin, hahangin yan. Sapagkat yun siya. Yun siya. Ano ka naman ngayon? Kristiyano ka ba talaga? At kapag sinabi mong Kristiyano, bawat letra ng Kristiyano, anong kahulugan sa iyo? Haba kasi ng Lordship eh. Narindi ako doon sa Lordship. Let's bow our heads. Father God, we thank you for this morning. You do not want us, Lord, to be complacent, but you really want us to be courageous.
Life is full of challenge, life is full of changes, and life is full of choices. Father God, we ask you, lead us by your Holy Spirit. Make us wise. Make us wise, Lord, in choosing exclusively you. Thank you, Lord. Be with us. In Jesus' name, amen. Kanina, ginisingan ko, Lord, magpo 4 o'clock. Sabi ko, Lord, hindi mo na ako mananalangin ng mahaba. Isa lang, bless the service mamaya. Yun lang muna, Lord. Kasi sa regular na panalangin ko, kasama kayo lahat eh. Si Pastor, si Pastora, yung mga tumatayo dito. At ang mga kapatid, ang panalangin ko ay, liwanagan mo ang puso nila, wag ang isip. At kung papaanong kumilos ka in the Old Testament, kumilos ka rin sa New Testament. In our dispensation today, God is still moving. Walang panahon na hindi kumilos ang Panginoon. Walang panahon na hindi naging totoo ang Panginoon. But sadly, maraming panahon, pwede tayo mga kapatid. We are just faking it out. Ano yun? Dinadaya mo lang ang sarili mo. Pupunta ka sa church, hindi ka naman ready. If you think you cannot be ready, you will not be sinning if you will not attend church. You are just but honest to yourself dahil hindi ka nagpunta sa church sapagkat hindi ka handa. Naging totoo ka pa nun. Pero kung pupunta ka sa church at pipilitin mo na kapag nandun na ako, saka na ako magpapatotoo, hindi ka pa nagpupunta dito, hindi ka na totoo. At hindi gusto ng Panginoon ang mga hindi totoo. Kaya wag mo lang sabihin ng sarili mo, magpakatotoo ka. Hindi. Hindi ka magiging totoo dahil kailanman hindi ka naging totoo. You cannot straighten what is crooked. Not unless you surrender wholly to God. And for that, mga kapatid, ang tema po natin ay hinango po natin sa Josue, pero ang talagang pangalan niya ay Yeshua or Hosea, pero mas kilala natin siya sa Joshua. Hinango po natin ito dito. Ko po alam ang layunin ng Diyos. Kapagkat nung tinanong ako ni Pastor Bal, ano po ang tema natin? Sabi ko, bahala ka na. Nung turuan ako ng mga magulang ko kung papaanong huminga, kailangan niyang ilabas ako sa tiyan niya. Hindi niya ako kailanman matutulungang huminga nang sa akin lang habang ako'y nasa loob. Kailangan kong lumabas. At paglabas ko, pagputol ng pusod ko, trabaho ko ng huminga. Tumitingin lang sa akin ang nanay ko, wala po siyang magagawa. Sa 24 po ng Joshua, verse 1, ang sabi po dito, Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. Yan po ang importante. Ito po ay kapulungan. Mamatay na po dito si Joshua. Ganda ng tema. Sabi ko nga doon sa biniro ko, ba't ang mga tumatanda, mahilig na sa puti, alam na this.
Pansinin po ninyo, bago po yung 14:15, sa 24 pa lang verse 1, nandoon po yung dapat na makita natin beyond the exegetical and homiletical presentation ng mga bersikulong ito. Bakit po? Ang sabi po dito, and they presented themselves before God, not before a pastor, not before a Joshua. They came because they were summoned, and then they responded to the summon, and they presented themselves to God. Iniharap nila ang kanilang sarili sa Diyos, hindi kay Joshua. At kung pupunta po tayo dito sa church, hindi po kayo nakaharap sa pastor, sa Diyos. Kaya wag po tayong mandadaya. Wag po tayong mandadaya. You are not here because you have problems. You are not here because you need God. Dahil kung tutuusin, kailan mo ba hindi kailangan ng Diyos? Dahil kung sinabi mo ngayon ko lang kailangan ng Diyos, sinungaling ka. Narito po kayo, narito po tayo, sapagkat inihahanap natin ang ating sarili sa Diyos. Humaharap po tayo sa kabanal-banalan, kataas-taasan, Diyos na buhay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng Biblia. So wala pong lugar dito para sa nagkukunwari, nagbabalat kayo, nagmamaang-maangan, nagkukunwari at namemeke. There's no room for that. Wala pong lugar. So, tandaan po natin ito. Ito po ang konteksto nito eh. Bago nabuo ang 14:15, pumunta muna po tayo sa 24 para makita po natin paano sinabi ito. Sapagkat alam na ni Joshua na malapit na po siyang mamatay, and he will die at a ripe age, 110. He was 30 years old when he engaged himself in the ministry. He was 30, o maring mas bata pa siya, nang unang tawagin siya ng Diyos sa pamamagitan ni Moses para maging katuwang ni Moses. Wala siyang kamuang-muang, napapalitan niya ang pinakamahirap na trabaho sa kalagayan ni Moses, ang manguna sa 2 milyong mahigit na tao. Pinakamahirap pong trabaho, pastor. Hindi ho presidente. First time ho ba ito nangyaring assembly? No. If you will read back to Deuteronomy, Numbers, tinawag ni Moses ang mga tao sa plain of Moab. Bakit? Para magsabi sa kanila, maghain sa kanila ng mga bagay na dapat nilang lakaran. Moses died at the ripe age of 120. At yung buhay niya ay nahati sa 3:40. Unang 40, pangalawang 40, at pangatlong 40. At si Joshua, nung magsimula na humalili kay Moses, 40 years old. 110 siya namatay, so 70. Eksakto. Na umikot ang buhay ni Joshua, 10 ng kanyang sambayan, at collectively, ang buong Israel, o ang Hebrew people, Hebrew clan, dahil hindi pa Israel ang tawag sa kanila noon. At lahat ng sinasabi dito ni Joshua, mga kapatid, ay pagpabalik tanaw sa kabutihan ng Diyos. Now, let me ask you, mga kapatid, kailan naging mabuti sa inyo ang Panginoon? Kailan?
Lagi-lagi, araw-araw. Okay, magandang sagot yan. Sukatin natin yung sagot na yan mamaya. May batayan ba yung sinasabi niyong lagi-lagi? Dahil kapag umabsent ka ng church, hindi na lagi-laging mabuti ang Panginoon sa iyo. Akala ho ba natin tinawag tayo ng Panginoon for an easy life? No. Sadly, marami pong easy Christian, marami pong relaxed Christian na para bang natarakan ng anesthesia na hindi nakakaramdam ng sakit. Ibig sabihin, manhid. Gusto niyo malalim na Tagalog? Ang kapal ng mukha. So, yun po yung pundasyon po natin, ano? Bago po tayo magpalaot, humarap ang tao sa Diyos. Pero ang nagpatawag sa kanila, si Joshua. At sino ang mga tinawagan? Ang mga elders, matatanda, mga matatandang paurong. Sino pa? Mga tagapanguna na laging nahuhuli. Mga judges, mga hukom na nababayaran. At mga opisyales ng kalipunan ng mga Israelita. Pastor, wala naman po ako dyan. Hindi naman po ako elder. Bata pa ako. Hindi naman po ako leader. Member lang ako. Hindi po ako judges. Hindi naman ako hukom. Hindi naman po ako opisyales. Mga kapatid, sa tingin niyo ba ang pagiging tagapanguna ay merong laging posisyon? Sa tingin ko naman, paggising niyo sa umaga, wala nag-utos sa inyong dumilat ka. At wala nag-utos sa inyong puminga ka. Wala rin nag-utos sa inyong bumangon ka. Wala rin nag-utos na lumakad ka. Wala nag-utos sa inyo, mga kapatid. Amen. Wala, di ba? Bakit ka dumilat? Bakit ka gumising? Bakit ka naglakad? Bakit ka huminga? Yung mga bagay na maliliit. Mainit pala dito sa Pilipinas. May pitasa dyan. Kano? Ay! Chip. Kaya na kasi malakas ang aircon sa sasakyan. Asan na ho ba ako? May mga maliliit na bagay na akala natin maliliit, napaka-importante pala. Subukan mong huwag dumilat, kapatid. Subukan mong huwag huminga, kapatid. At subukan mong huwag kumilos, kapatid. Anong mangyayari sa iyo? But all of these were taken into what? Minamaliit po natin itong mga bagay na ito eh. Maging ang paglapit sa Diyos, that's what I'm trying to point at. Alam na alam mo na paggising mo sa umaga, kailangan kausapin mo na ang Diyos. Alam na alam mo yan, kapatid. Bakit hindi mo ginagawa? And we're all guilty of this. Kahit Christian ka pa, kahit sino ka pa, paggising pa lang sa umaga, meron ka lang dapat na alalahanin. At yun ang gusto kong ilagay sa puso po ninyo. Hindi ko kayo gini-guilt trip. Pero I just want to be very specific of the major and critical issue ng buhay mo na may kaugnayan sa Diyos. You have to, you need to, you must talk to God.
Ang sabi po ng awit 5:3, In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait in expectation. Sino po yung nagsasalita? Hari lang naman. Sino yan? Si David. Trabaho ng hari na kausapin ng Diyos, umaga pa lang. At yung pakikipag-usap niya sa Panginoon, meron pong nakaakibat doon. Meron siyang gagawing paghihintay. Anong klaseng paghihintay? Eager expectation. Kaya kung nagpunta kayo sa church na hindi kayo nalangin, talo ka na. Talo ka na! Sapagkat ang labanan ay sa panalangin. Sa pagtiklop ng tuhod, doon ang ipinapanalo ang lahat ng labanan. Hindi sa intercession ng panalangin ng mga kapatid, sapagkat yan hindi rin nanalangin. Paano sila mag-i-intercede? How can that be effective intercession when in fact, mga kapatid, sila mismo hindi nanalangin? And we are guilty of this. Guilty beyond reasonable doubt. Di katiting na agam-agam or hindi dapat paniwalaan, wala. Nandoon lahat. We're all guilty of this. Before you present yourself to the congregation, you present yourself first to God. Lumuhod ka na sa Panginoon. Kasabay ng pagluhod ng puso mo. Huwag mong iluhod lang ang tuhod. Hindi po karaniwang tao ang tinawag. Sila po ay pinagkatiwalaan ng kapangyarihan. Maging matanda sa iglesia. Pag sinabi pong matanda sa iglesia, ay meron pong makalangit na karunungan. Kaya ang iglesia ay hindi mapapariwara dahil may taglay na karunungan ang mga matatanda. Karunungan nagmumula sa Diyos. Kaya merong elders and deacons. And collectively, sa pangkalahatan, nung tawagin sila ni Josue, sapagkat alam nila, nakikita naman nila na matanda na si Josue, maaaring puti na ang buhok, maaaring uugod-ugod na, maaaring naulit-ulit na yung mga sinasabi niya, at sasalita doon, hindi niya marinig paulit-ulit. Kaya nagpunta po sila doon. Anong sinabi ni Joshua? Bago po yung 14 and 15, I would just like to go back to the whole 24. Bago po yung 14 and 15. Kasi, ito po ay pagpapaigting or renewal. Pagpapaigting. Kung ako po'y nasa Japan, ang sarap ng buhay ko. Nakasakay sa aeroplano, may sumundo sa airport, dinala kami doon sa Airbnb, maayos naman yung lugar namin, may mga pagkain, everything is being provided for. Na somehow nagigilty ako, sabi ko, Lord, hindi ko naman hiningi ito sa iyo in the first place. Ang unang pinangarap ko lang makatungtong ng Israel, but I do not know when. Talagang pinangarap ko ang Israel. Tinupad ng Panginoon yun. At habang nagmumuni-muni ako dun sa kwarto namin ni Pressing, na nagagalak ang puso ko, hindi dahil may pera ako sa piktaka, meron akong dollar, meron akong yen. Kung kaya kong bumili ng gusto kong bilhin, na totoo lang mga kapatid. Pero the more na nakikita kong may kakayanan ako, the more nagigilty ako. Hindi mo yan hiningi sa akin, binigay ko sa iyo. Alam niyo ba mga kapatid, ulang gabi ko sa Japan, talagang nagmuni-muni ako sa kwarto. Sabi ko, Lord, patawad po. Patawad. Kaya,
yung halos 1,000 namin sa Japan, isa lang ang panalangin ko sa Panginoon. Ano yun? Lord, disiplinahin mo ako. Nagpapadisiplina po ako sa inyo, Panginoon. At alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon. Gigisingin niya ako alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Basta doon sa mga oras na yun, hindi pwedeng alas 6. Kailangan maaga pa lang gisingin ako. At alam niyo bang kalaban ko, sarili ko. Kaya sasabihin ko, Lord, disiplinahin mo. Disiplinahin mo. Kapag narinig ko na yung salitang disiplina, I made a choice. I have chosen and I will choose. Yun po ang pamagat po natin ngayon. I have chosen and I will make a choice. Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel says, long ago your forefathers, including Terah and father of Abraham, and the father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and worship other gods. Tatlong Diyos ang ipapakilala ko sa inyo mamaya. So be very attentive. Huwag po ninyong ma-miss ito. This is embedded in the chapter 24 of Joshua. Nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Walang pangalan, pero Diyos siya. Kailangang makita mo yon. Kailangang makita natin yon, mga kapatid. Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and worship other gods. Other gods. Hindi po isa lang to. Marami po ito. At mamaya bibitawan ko po sa inyo yung isang pangunahing Diyos na yan. But I took your father Abraham from the land beyond the river and led him throughout Canaan and gave him many descendants. That is a promise. Kapag ang Diyos ang nangako, matutupad. At kapag Diyos ang nagsabi na wag, matutupad kapag ginawa mo. Subukan niyo ang Diyos. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau. I assigned the hill country of Seir to Esau, or Esau, at ang sabi nga ni Bal, Esau. Kasi pinapakinggan ko yung preaching nila eh. Nakukute na naman ako. Tuntua ako. Lalo nang pinapagalitan na kayo ni Pastor Bal. Alam niyo ba itong nasa? Malinis to! Kaya lahat ng mga tutungtong dito, kailangan malinis ang puso. Kapag may ginagawa kong hindi mabuti, tumigil ka muna. Hindi niyo ba alam, rebuke yun? Kung manipis kayo, tatablang kayo. Pero kung makapal kayo, may anesthesia kayo, okay lang. Okay lang. Pagmasdan po ninyo ito, assign the hill country of Seir to Esau, but Jacob and his sons went down to Egypt. Kanina, other gods. Nandyan na po yung mga clue, mga kapatid. Kaya kailangan maging detective po kayo. Matalas kayong makiramdam. Lalo, di ba, matalas ang pakiramdam nyo pagka alam nyong uutangan kayo, aalis na kayo eh. Kasi matalas kayo pagka alam nyong uutangan kayo. Pero kapag mangungutang kayo, wala kayong kaalam-alam na mangungutang kayo. Parang may narinig akong correct. Pero bakit narinig na correct? Sa school po yun. Tumitiling pala ang tenga ko pagka ito pinag-uusapan, ano? Went down to Egypt in fulfillment of the prophetic utterance of Abraham from God. Ano sabi doon? Natulog si Abraham, at habang siya natutulog na naginip at kinausap siya ng Panginoon, alalahanin mo na ikaw at ang iyong mga magiging descendants o mga inapo ay maaalipin ng 400 taon
sa Ehipto. Hindi nagkulang, hindi nagpahula ang Diyos kay Abraham. Sinabi niya mismo, alam na alam ni Abraham na maaalipin ang kanyang mga ninuno o mga nununuin. Alam na alam niya yun. Pero ano ang role ng Egypt? That's one big question na dapat po nating tinatanong. Kung meron kayong malaking problema, the first question is, anong role nito sa buhay ko? May papel ito, tsak eh. Wala kang trabaho? Tanungin mo si Lord, bakit wala akong trabaho? Masipag ka ba? O, sagot na. Kaya wala kang trabaho, di ka masipag. Sapagkat ang masisipag, hindi nawawala ng trabaho. Sabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, anak, tandaan mo ito, sa construction. Yung galing mo, hahanapin. Hindi ikaw ang maghahanap, ikaw ang hahanapin. Sino po dito ang barbero? Wala? O sige. Pero example ko, barbero. Isa sa pinakamahal na barbero na nakita ko at nabasa ko ay ang barbero ni King Bulkiah. Alam niyo kung bakit? Yung barbero niya, nasa isang lugar, at kapag siya'y nasa ibang bansa, at kailangan niya magpagupit, tinatawag niya yung kanyang barbero. Pinapapunta niya ang kanyang barbero, at alam niyo ba kung magkano ang bayad sa kanyang barbero? Make a guess. $1 million. Sobra ka naman. Hindi ka totoo. 100,000. Mababa. 485,000. $500,000. Pesos ba yung sinasabi mo? Okay, para hindi na kayo manghula ng manghula. Gusto ko lang na mag-isip kayo eh. His barber is being paid $25,000. That is almost 10 million ba yun? Sa 50. O more than 25 times, sa 50 na lang. Eh, 57 ngayon ang dollar eh. 1.2. 1.2 million. 1.2 million. Mga kapatid, gugupit ka lang. Isang 1.2 million. Bakit? Bakit hindi kumukuha ng barbero si King Bulkiah sa lugar niya? Isang mahiwagang bagay na siya lang ang makakasagot. Pero ako, bilang nagmamasid, una, pinagtitiwalaan niya yung barbero. Pangalawa, gusto niya ang gupit nung barbero. At pangatlo, masaya siya kapag yung barbero niya ang gumugupit sa buhok niya. Yung barbero ang hinahanap, hindi siya naghahanap ng gugupitan. At hindi basta-basta yung gugupitan niya. Isa sa pinakamayamang hari sa mundo, si King Bulkiah ng Kuwait. Kuwait ba? Hindi Kuwait. Jerusalem eh. Brunei. Buti na lang. Nakita niyo na yung unang Diyos? At yung pangalawang Diyos, nakita niyo na? Ano yun? Kung nakita niyo. Suspense. Para maghintay-hintay po kayo. Then I sent Moses and Aaron and afflicted the Egyptians by what I did there, and I brought you out. When I brought your fathers out of Egypt, you came to the sea, and the Egyptians pursued them with chariots and horsemen, as far as the Red Sea.
But they cried to the Lord for help, and he put darkness between you and the Egyptians. He brought the sea over them and covered them. You saw with your own eyes what I did to Egyptians. Then you live in the desert for a long time. Bakit kailangan sabihin to ni Josue sa mga taong ito? Wala ba silang alam sa kasaysayan? Tanungin ko po kayo mga kapatid. Tanungin ko po kayo. Kumusta po ang ating kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas? Verse 8, I brought you to the land of Amorites. Ayun na po. Yung pangatlong Diyos. To the land of Amorites. Baliktarin ko ha, unahin ko yung pangatlong Diyos. Pinakikilala ko po sa inyo ang Diyos na ito. Ito po yung Diyos ng many options. Ano yun? Yun po yung marami tayong pinagpipilian. Diyos yun. Bakit? Noong ako po ay nabuhay bilang isang tao, pagmulat ko, ang turo sa amin, kapag anong nasa hapag, kainin mo, huwag ka nang maghanap. We have no option. Sanay po akong kumain ng gulay. Mga kabataan, kumakain pa ba kayo ng gulay? Lahat ng gulay! Lala po lahat. Kinakain. At alam niyo ba, mga kapatid, akala niyo walang kinalaman yan sa ating pagsamba sa Diyos? Meron. Genius mo na yung choice mo eh. Yung option mo eh. Inuna mo yung gusto mo. Pabaliktad po tayo ha. That God, sabi po doon sa Joshua 24:7-13. Ang tawag po sa Diyos na ito, kung option ang pag-uusapan natin o yung pagiging hedonista, na ba'y hedonista? Sarili mo lang ang inaatupag mo, yung kasiyahan mo lang ang inuuna mo. Pagsalitang Amorites, from the word amor, sa Spanish ang amor ay minamahal. That alone will tell us that God is the God of culture. Ano ang Diyos ng kultura ngayon sa Pilipinas? That's the third God. Pabaliktad po tayo. Joshua 24 is not only leadership, it's not only about family, there is something more about the chapter. No? This is not just leadership. Ang Joshua 24 is beyond those mentioned. Kaya kung wala kang amor na magbasa ng Biblia, hindi mo siya pag-aaralan. So the first character that you must cultivate is the love of God. At kung mahal mo ang Diyos, kung anong mahal sa Panginoon, dapat mo ring mahalin. Maintindihan po ba natin, mga kapatid? As they crossed the Jordan, they were introduced to the gods of the Amorites. And that God is the God of culture. I-expound ko po yan mamaya, mga kapatid. Who lived east of the Jordan, they fought against you, but I gave them into your hands. I destroyed them from before you, and you took possessions of their land. When Balak, son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam, son of Beor, to put a curse on you. But I would not listen to Balaam. So he blessed you again and again, and I delivered you out of his hand. Ilang beses na po kayong sinalba ng Panginoon sa lahat ng mga pinagdadaanan po ninyo? Number one is financial
difficulty or financial disablement. Financially challenged, sabi nga ng mga sosyal. Alam mo kapatid, I am financially challenged. Ano ibig sabihin nun? Wala akong pera. In English lang. I am financially challenged. Oh, you go to one hand. Eh, paano ba yun? Wala namang matinong tao dito na magsasabing hindi po siya naging financially challenged. Remember, the three C's of life. Challenge, choices, and change. Hindi pwedeng hindi ka magbago. Ang pagbabago ay malala sa ikabubuti at malala sa ikasasama. Saan ka doon? Sa gitna, pastor. Wala pong neutral na Christian. Nako, sayang yung daliri mo. Hindi mo na pwedeng kantahin yung 10 Little Indians. Mga kapatid, ano ang inyong Diyos? Sino ang ginadiyos nyo ngayon? Don't tell me si Lord. Don't tell me si Jesus. Kasi si Jesus, generic na lang. Sa lahat ng bumper, may Jesus. Sa pintuan, may Jesus. Kapag na-Diyos, ay Jesus. Don't tell me, sumasamba ka pa no, nadulas ka na, buong bibig mo, Jesus, sumasamba ka na kay Lord. Sino may sabi? Sino may sabi? If you are a true Christian, then something, somehow, will be seen coming out from you. Manggagaling yan sa loob mo. Kung totoo kang Kristiyano, hindi dahil member ka ng TLC at CCII. No. The pastor cannot change you. Yes. Even the preaching cannot change you. You can be motivated, but that doesn't mean it will result to change. No, of course not. Of course not. Tuloy ko lang po. Baka malibang na po kayo. Then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, and Jebusites. But I gave them into your hands. Sa tuwing nagtatagumpay po kayo sa labanan, anong iniisip po ninyo? Sa mga problema, kapag nagtatagumpay kayo, anong iniisip ninyo? Pag nagtatagumpay kayo, iniisip nyo ba na ito ay bigay sa akin ng Panginoon? Ito nakalagay and I gave them to you. Kasi ang bigay sa atin yung mga bagay na tangible Lalong-lalo na kapag may bago. Ito, Obi, Obigayni. Pero never sa sarili mo na kapag nalampasan mo ang problema, hindi mo sinabing, bigay sa akin to ni Lord. And you are not excited actually. You are not excited. See? Ganoon katalino ang kaaway na andali kang madistract sa katotohanan. Na everything that is in you, all of those are given to you by God. John 3:27. You cannot receive, not unless God is, given that to you. God gave that to you. Wala kang matatanggap na hindi ibinigay sa iyo ng Panginoon. So why praise the Lord for the blessing? Praise the Lord! May blessing ako! Wala pa ako nakitang matinong Kristiyanong masaya. Lord, salamat! Meron po akong pagtutulong na tanggap mula sa iyo. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you, also the two Amorite kings. You did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil. Binigyan kita ng lupain. Alam niyo ba ng lupain sa Israel, sa konteksto ng Israel, ay napaka-importante.
Dahil sila po ang mga taong walang lupa. Hindi naman sila squatter, kung tutuusin. Kaya kung babasahin ko niyo yung 2 Chronicles 7:14, anong sabi doon? If my people who are called by my name will humble themselves, seek my face. Kapatid. And turn back from their sins. And I will hear from heaven their prayers. And I will heal their land. Pagagalingin niya ang lupain. Wala namang sakit ang lupain kung tutusin. Parang nagkasakit ang lupain kasi pinilyot nila ng dugo. Dugo, pakikiapin, adulteries, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ano pang mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos, yun ang nagbigay ng sakit sa lupa. Tell me, mga kapatid, nung sakit ng lupain ng Pilipinas. Hindi po tayo nalayo sa mga Israelita. Nagkaroon ako ng malay, nagisnan ko ng mga sundalo at mga Muslim nagpapatayan. Bakit? Panahon naman kayong Pilipino. Pula rin ang dugo ng mga Muslim at pula rin ang dugo ng mga sundalo. Bakit kayo nag-aaway? Meron bang mga prinsipyo na hindi po pinagkakanawaan? Maaari. Pero higit sa lahat, mga kapatid, pag po natin ihiwalay dyan ang pananampalataya, religion. Hindi, kaya nga, alam po ba natin ang kasaysayan ng Pilipinas? At kapag hindi po tayo natuto sa kasaysayan, napakakitid ng ating unawa sa pagkilos ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Huwag muna Israel, Pilipinas muna. Paano ba kumilos ang Diyos sa konteksto ng mga Pilipinong mananambahan at hindi sumasamba? Paano kumikilos ang Diyos? Pinagkalooban sila ng lupain ng mga syudad na hindi naman sila ang gumawa. Hindi naman sila ang nagtatag. You see? Kung titingnan natin ang Old Testament, mababasa natin ang sangkatutak ng mga digmaan, patayan dito, patayan doon. Nabanggit nga ni Bal doon sa isang yugto ng kanyang pagbabahagi ng salita ng Panginoon doon sa pagbaba ni Moses kasama si Joshua at nakita niya na ang mga tao ay nagwawala. At sumamba na sila sa gintong baka. Mga kapatid, sa tingin niyo ba, kung accidental lang ba na sila ay gumawa ng baka na pinamulutian, pinamlamutian ng ginto? Bakit baka? Actually, naging share ko yun sa One May Kawayan dati, pinagsalita ko ni Boy Andre. At nung malaman ni Moses na ilang araw pa lang akong nawala, nakalimutan nyo na yung buong kasaysayan, ba't kayo napunta dito? Nakalimutan nyo na agad? Mga kapatid, ang mga Israelita ay naging malilimutin. Ang mga Pilipino ay naging malilimutin din. Hindi nga tayo sumamba sa ginintuang baka. No? Itong masakit. Sabi ni Moses, mamili kayo. Yung panig sa akin, pumunta dito. Hindi na niya kailangan sabihin yung panig sa doon. Hindi na. Basta yung sinabi lang, yung panig dito sa akin, pumunta dito. May nagpuntahan. Maaring mga kamag-anak, may mga pamilya, naghiwalay at pumanig sa katotohanan. Anong ginawa ni Moses? Kinaumagahan. Baka hindi nga bumila ng oras eh. Ang sabi ni Moses doon sa mga sumunod sa kanya, itong pinakamasakit minsan, nahirapan ako interpret ito eh. Patayin lahat ang hindi pumanig dito. Kapatid, kaya ba patayin ng nanay mo? Literal lang.
Ilang tao namatay noon? 3,000. Utos yun ni Moses. Pinagpapatay. Kung meron pong massacre, ito po, massacre po ito. Hindi pa nakontento si Moses. Sabi niya dun sa sumunod sa kanya, tunawin ang ginto na yan. Pulbusin, painom sa kanila. Nakainom na ho ba kayo ng powder na ginto? Huwag niyo na maisip. Makisanlaan niyo pa yung kaluluwa ninyo kasi may ginto na yung kaluluwa niyo. Anong sabi? Sino? Ano yung pag sinabing sino ang panig dito? You have to make a choice. Nakita yon ni Joshua. Natanim na yon sa isip niya. Iba tong si Moses. Narinig niya ang tinig ng Diyos habang kinakausap ng Diyos si Moses at ibinibigay ang 10 utos. Narinig niya. Malayo siya kay Moses, pero narinig niya. So itong si Joshua, natanim sa puso niya yung Diyos na sinusunod ni Moses. 40 taon sa pangangalaga, ibig sabihin sa pagtuturo ni Moses si Joshua. 40 taon. As early as 30 or 20, later than 20 or latest 20, pumasok na siya dahil naging espiya pa siya. At habang nakataas ang kamay ni Moses, di ba nananalo sila? Ang matatanda nasa taas. Ang matatanda si Aaron, si Hur at si Moses. Si Moses nakatayo at nakataas ang tungkod. Inspirasyon. Pero dahil tumatanda na si Moses, kailangan niyang umupo. Dahil napapagod na. Kumuha ng bato, pinaupo si Moses. Pero nakataas pa rin ang kamay. Sino ang nakikipagpatayan sa baba? Si Joshua. Hindi lamang po yan. Kung pagsunod ang pag-uusapan po natin, dahil ito po, malapit na po tayo sa pinaka-texto po natin. I just want you to see the big picture. Okay? Binigyan ko kayo ng lupain at ng mga, ano ba yung syudad sa Tagalog? Lungsod. Na hindi kayo ang nagtatag. At kayo ay nanirahan doon. At kayo ay kumain sa kanilang mga taniman. Vineyards and olive groves. Nakakita na po ako nito. Vineyards and olive groves. Nakahawak na po ako ng olive. Green and black olive. Niritato pa po kami niya ni Presley. Na hindi kayo ang nagtanim. Bakit sinasabi ito ni Josue sa mga taong ito? Alam niyo kung bakit? Ito po. Taas ang kamay ng mga magulang. Yung talagang magulang. Yung napakagulang. Okay. Tanungin ko kayo, mga kapatid. Nakakasigurado ba kayo na kapag kayo, mga nategi na yung niyapakan nyo ba ay susundan ng inyong mga anak? We're not sure. We're not sure. That is exactly the reason why. Kailangan munang i-rehash. Kailangan ulitin, kailangan balikang tanaw ni Joshua ang kabutihan ng Panginoon na saksayan niya nung habang siya ay kasama ni Moses. Alam na alam niya ang paghihirap ni Moses. Alam na alam niya na ang stress ni Moses, tumanda na nga eh. Kung pwede nga lang pa-botox si Moses, ginawa na niya. Kaso lang walang botox noon. Batak meron. Nakita niyo kung paano maghirap ang isang lingkod ng Diyos. Walang natago sa kanya. Alam niya kung paano manalangin si Moses. Alam niya kung paano magsalita si Moses. Alam niya kung paano magaling ang pinaka-humble na tao sa buong mundo. Alam niya kung paano magalit ang lingkod ng Diyos. Hindi po yun nalingat sa kanya. Pagbabalik tanaw, sinasabi niya sa mga taong ito, ganito kabuti ang Panginoon sa inyo. Mga walang yakay. Dagdag ko lang yan, mga kapatid.
14, ito na po tayo. Sinabi niya ito dahil alam niya na pag namatay siya, naulit siya sa New Testament eh. Di ba sinabi ng Panginoon, darating ang araw, pag nawala na ako, marami ng mga lobo ang darating dito. Ano ba yung mga lobo? Yung binibenta sa church, di ba? Yung nakaganon. Ano ba yung lobo? Mga asong lupat. Mga wolves. At hanggang ngayon, baka katabi niya pa nga eh. Ingat kayo. Si Jesus, katabi niya si Judas. Binigyan pa niya ng pagkain. Binigyan pa niya ng mabigat na responsibilidad. Maging ingat, yaman. Tapos, ibebenta rin pala ang Panginoon. Kung merong taong lagi nangangailangan ng pera, hindi mga Pilipino, si Judas. Ngayon, kung kamag-anak kayo ni Judas, hindi na ako magtataka. Kasi lagi kayo nangangailangan ng pera. Laging bukang bibig pera. Para bang hindi kayo mabubuhay nang wala kayong pera. Kaya nyo pinapatay ang sarili nyo sa pagkita ng pera. Hindi nyo alam, mamamatay nga kayo dyan. Pero pag nagkasakit kayo, in-overtime ninyo, kulang pa. Isang matalinong tao ang aking nabasa, sabi niya, dapat disiplinahin ng tao sa dalawang bagay, sa paraan ng pagtulog at sa paraan ng pagkain. Tama. Lagi kayo nagpupuyat, konti na lang, magkakasakit ka na. At hindi ako magtataka. Lagi kang kumakain, 4 na beses, 1 minuto. Ang sipa talaga ninyo, mga kapatid. Ang mga Hapon, napansin ko, napakasisipag. Mga kapatid. Pero pag upo nila sa tren, wala na, robot na sila. Meron bakod dito, may bakod dyan, may bakod dito, nakasandal silang ganon. Umiikot na ang umiikot sila sa sarili nilang mundo. Pero mayaman sila. Lumong-lumong ako, lungkot na lungkot ako sa mga Hapon. Naiingit akong gaganda ng building, ang linis ng kalsada. Ultimo yung pinaka-inner roads nila. Mga kapatid, mahihiya talaga ang bansang Pilipinas. Ang ganda ng road networks. Ang ganda ng Alphard. Diyos ko, sasakyan lang ng taxi lang, taxi. Alphard, dito ginodiyos ang Alphard. Ang sasarap ng pagkain nila. Sobrang mahal naman. Alam niyo mga kapatid, pagising mo sa umaga, bumilang ka lang ng ilang minuto, wala ka nang mahigit ang tao sa kalsada na naglalakad ng mga Hapon. Bakit? Nasa trabaho ng lahat. Ang mga bata nasa eskwelahan ng lahat. Wala ka nang makikitang tao. Ghost town ang Japan. Dito sa Pilipinas, pagising mo ng umaga, merong nagbabarikan dyan, may nagguhuramentado dyan, may nakahubad dito, may nagtatalaktakan dyan, may nagkukwentuhan dyan, may nagtitinda ng kung ano. Wala po nun sa Japan. Aga pa lang umiinom. Wala kang makitang tao sa kalsada. Maski ito sa sa syudad. Bakit? Nasa trabahong lahat. Pagtataka ba kung bakit maulad ang Japan? Meron silang disiplina. Meron silang malalim na disiplina at karakter na inaalagaan. Pagsasakay ka ng escalator, di ba sa atin merong standing and walking. Ang standing sa atin kanan. Di ba? Tama ba? Standing. Tapos yung kaliwa, walking. Sa Japan, hindi. Ang kaliwa, standing. Ang kanan, hindi. Wag kang pupunta dyan kung tatayo ka lang ganyan. 1, 2, 3, 4. Pagbibilang ka, huwag mong gagawin. Hindi ka pagbibikaan pero titignan ka lang ng ganyan. Bakit? Wala kang disiplina. Pagbababa na sila sa tren, andito ang mga sasakay, nandito ang mga sasakay, ang gitna yan ang lalakaran ng mga bababa. Hindi mo pwedeng salubungin. Pag wala nang bababa, ikaw na ang sasakay.
Sa LRT, hindi. Bang! 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 Isang bagay kung bakit doon sa Japan, di ba nagsasend ako sa inyo ng realization, ang hirap hanapin ng kasiyahan sa lugar na masaya. Bakit? Kasi aanurin ka ng kasiyahan eh. Pero sa totoo lang, hindi ka masaya. Masaya ako, nasa Japan ako. Pero hindi ako nagsasaya dahil, ako, Diyos ko, 10,000 yun na lang. Magkano? 10,800. Bibili ka, magkukwenta pa kami. Mahal! Hindi ko alam kung magkano gastos namin sa Japan kasi buong pamilya kami. Maliban kay Ezekiel dahil conflict ng schedule. Pero mga kapatid, nalulungkot ako at the same time. Napakaunlad ng bansang Hapon, pero kukunti ang mga totoong Kristiyano. Sa bansang Pilipinas, ang daming mga Kristiyano, puro pa rin ang Pilipinas. Bakit? Tama ito, mga kapatid. Wala ko ba kayo tatanong? Pastor, mukhang nakalimutan nyo na yung ikalawa at ikaunang Diyos. Eto na tayo, mga kapatid. Ay, happy birthday nga pala, Jolo. Sensya ka na, wala akong regalo sa iyo. Kasi ginagaya ko lang sinabi niya eh. Napasa ko eh. Pwede naman pala yun, mga kapatid. Sabihin niyo, sensya ka na, wala akong regalo. Para okay na tayo. Kaya lang natin si Puti. O, libre na tayo. Bahala na si Jolo mag-celebrate kung paano niya celebrate. Basta tayo nagsabi, happy birthday, Jolo. Sensya ka na, wala kami regalo. Tapos. Ha? 14. Ito na. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Not activities, not for impression purposes, but the operative word is faithfulness. Kay walang nakakakita, kay walang bumabate, kay walang pumupuri sa iyo, faithfulness. Yun ang nahanapin ng Diyos sa totoong Kristiyano na meron pong pagkamangha sa Diyos. That is the word fear. Hindi yung fear na halos hindi ka na makalakad. Hindi po yung salitang fear dito. The fear in this Hebrew text is reverence, awesome. Yung pagkamangha, yung bang nakakita ka ng kamuhamang, yun, awesome yun. Yung nakita mo si Jana na kulot-kulot ang buhok, ulat ang buhok ni Jana. At pumuti, alam naman natin maitim si Jana. Buti na lang maputi ang kaluluwa ni Jana. At kapag nakita natin si Brother Romeo, makapal ang buhok, ay iba na yung awesome na yun. Pero dito, reverence. Yung bang tipong ikaw na mismo sisiyasa sa sarili mo at sasabing, mali itong ginagawa ko. Meron akong takot sa Diyos. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Bakit? Yun po ang ginawa ni Joshua for 70 years. Binuo ko na. Kasi mamamatay na siya dito eh. Sa bandang dulo, mamamatay na siya. Ewan ko lang bakit ito pinili ito ni Pastor. Baka mamatay na ako dito pagkatapos ko ito. Now, pag sinabing serving and fearing the Lord and being faithful to the Lord, ano ibig sabihin yan? Ang sabi dito, immediately following is throw away the gods your forefathers worship beyond the river and Egypt and serve the Lord. Ito na po yung dalawang Diyos. Yung pangatlo ay the God of culture. Ang pangalawa po ay the God of upbringing. At yung una ay God of heritage. See? Bakit heritage? Yung tatay ni Abraham na si Terah, ang sinasamba po niya ay heavenly bodies at kung ano pang bagay doon sa Mediterranean o sa Chaldean o sa Chaldee.
Kinamulatan yon. Nakita yon ni Abraham. Pero, ang Panginoon, inihiwalay si Abraham sa kanyang bayan. Ano yung bayan? Ur. Kailangan niyang ihiwalay siya doon. Pag ikaw nasa Bilyacor, ay tsak, yung ugali na taga Bilyacor, mamamanahin mo. Kung ako yung nasa Libtong ako, kahit pa paano yung kultura at kustumbre ng mga taga-tabing ilog, naman ako eh. Mahilig na rin akong tumabi sa ilog. Buti na lang, hindi ko natutunang maging marites. Mapapaturo sana ako kay Joe eh, kaso lang busy na si Joe eh. Kaso lang, nagbago na si Joe eh. Dati nun, priority niya ako. Ngayon, ako na ang priority. Pati nga pagkuha ng tubig, nakakalimutan eh. Dati nung papasok pa lang, basta, yayakapin, miss you. Nakaupo na lang ako nun, nakanganganak. Wala pala. Joke lang, joke. Mahal pa rin kita. Natutoy. The God of Heritage. Anong minana mong relihiyon? Nung pagmulat ng iyong mata, di ba yung relihiyon ng magulang mo? Tinanggap mo, walang kaabog-abog, wala kang reklamo, basta tinanggap mo lang. Amen? God of Heritage. And we're all guilty of it. Nakita yon ni Joshua. Pangalawa is God of upbringing. Nung sila ay dalhin sa Ehipto, lahat ng Diyos ng Ehipto, naging Diyos na rin nila. Doon po sila hinubog, upbringing. Doon nakasinsin nila ng mga bata eh. Kaya pinagpapatay na ng mga panahon eh. Eh kaso talagang madaling parang kumbaga sa fruitful na inahin ng mga Israelita eh. Ang dali nilang manganak for purposes of preservation, and that was allowed by God. No? Buo na yung tatlong Diyos, mga kapatid. Meron po tayong pipiliin. Hindi doon sa tatlo. Yun ang buod ng 14-15 at susunod ng Joshua. Kaya nga, nung si Moses ay sinugo ng Panginoon upang harapin ang paraon, 10 mga salot ang ginawa ni Moses sa pamamagitan ni Moses galing sa Panginoon upang ipahiya ang mga Diyos-Diyosa na ito. 10 major gods and goddesses. The gods of Sumerian and Babylonian culture, yun po yung God of Heritage na pinanggalingan ni Terah, na nakita na saksihan, ginalawan ni Abraham. Pero may layunin ng Diyos sa buhay ni Abraham, kaya siya ay sinabihang, iwan mo ang iyong bayan. Pagkatapos punta siya ng Haran, pagdating sa Haran, iwan mo ang iyong pamilya at pumunta ka sa lugar na papupuntahin kita. Sumunod si Abraham at itinuring si Abraham na kaibigan ng Diyos at katuwiran para kay Abraham. Ano ibig sabihin ng katuwiran? Faith. Sabi mo, sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapos tatawagin ka ng Panginoon, at tapos tawag sa iyo, kaibigan ng Diyos. Tanungin mo yung kapitbahay mo, kaibigan ka ba ng Diyos? Hindi, tanungin mo yung kapitbahay mo, ako tignan mo. Yung katabi mo. Pagtawid po nila shows that on the other side of the Red Sea were the gods of ancient Egypt, and that is the God of upbringing. Pagkita nyo anong inalis sila ni Moses? Nagreklamo na yung mga tao, sabi niya, aba naman Moses, sa tingin mo ba, kaya mo kami inalis doon sa Egypt dahil walang libingan at dito mo gusto
Gusto mo kami iligaw? Sabi, so patayin kami dito. Mabuti pa sa Egypt, meron kaming melon. Meron kaming tilapiyang ilan, tilapia na ginataan, at saka laing na ginataan. Yun ang utos ko sa iyo, kapatid. Mabuti pa sa TLC, FCCI, pagkatapos ng gawain, may pagkain. Hindi na ako punta sa ibang church, dito kasi may pagkain. Hindi si Lord ang pinuntahan nyo dito, kundi pagkain. Pagtawid Bago ang Egypt, ay bago ang Red Sea, meron silang sinasambang Diyos at nakasanayan nilang tanggapin ang Diyos na yan. Mga kapatid, anong mga nakasanayan nating tanggapin Diyos na hindi po tayo nagtatanong? Bakit ko ba tinanggap ito? And then finally, yung pangatlo is, as they cross the Jordan, pagtawid nila sa Jordan, mga kapatid, Canaan, hindi pa sila libre sa isang Diyos. The God of culture. The God of heritage, the God of upbringing, and the God of culture. Nandito yan. Nandito. At sana nakita ninyo, mga kapatid. 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose. I have chosen and I will choose. Bakit? Nung pinili at sinunod ni Joshua ang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon under the care of Moses, hindi nagmaliw ang kanyang igting o pag-ibig niya, ang init niya sa pagsunod sa Diyos. I will choose. You have to choose now and you have still to choose afterwards. Mamimili ka pa rin. Pagkatapos ng linggong to, meron pang isang linggo, 5 eh. Pagkatapos ng linggong ito, ano nga mga kapatid, kumusta na? Dadalo ka pa rin ba na ang iyong paradigm ay, hindi, pupunta na lang ako sa church kasi ganitong oras yun eh, alas 10. At kontento ka na kasi may magbabatian, pag may welcome, mayroong mag-a-announce, mayroong MC, may mga tutugtog dito na hindi mo malaman kung nakasimangot or what. Ang saya-saya ng kinakanta, mga nakaganon, parang lutang, parang may karga. Tapos meron namang maawit dito na according to the verse, yung pala, Matthew 11:28-30. Ay ako, hinihintay ko yung susunod, sasabihin na, bitin ako. Ano ba susunod dito? Joke lang dyan. Kaya masarap yung nagmamasid, hindi mo nakikita eh. Di ba may kumakanta, nakaganon lang. Nakaganon kasi. Kumakanta. Lipat nyo na dito. Nahawa na po, baka magkaroon ng steam, baka magkaroon ng kulani yung mga leeg niya. Ano ang buod ng 15? Joshua is giving the alternative. Ingat kayo sa salitang alternative. Ang ibig sabihin niyan, may pagpipilian kayo. But if serving the Lord seems undesirable, kung hindi katanggap-tanggap sa inyo ang maglingkod sa Diyos, then choose. Mamili na kayo. Yun ang isang leader. Hindi siya natatakot mawala ng tagasunod. Mamili kayo. Kung sa tingin niyo mahihirapan kayo sumunod sa totoong Diyos, malaya kayo. Natanggihan siya. Kung sa tingin ninyo, hindi nyo kaya ang mga palatuntunan ng Diyos, nasa sa inyo yan. Then choose for yourselves. Hindi ako pwedeng iligtas ng pananampalataya o ng relihiyon ng nanay ko. I have to choose. I was actually graduating student no sa college eh. Tinanong ko yung nanay ko. Sabi ko, Nay, may tanong ako sa inyo. Sabi, ano yun anak? Bakit po tayo Katoliko? Ako nag-isip.
Sabi niya kasi, alam mo anak, yung mga magulang ko dati aglipay. Ano yung aglipay? Hiwalay sa Katoliko. Kaya ako, hindi man ako nagtanong kasi graduate ng Holy Spirit, Holy Ghost ang nanay ko eh. Pinapaandar ng Katolikong mga pare. So niyakap niya na natili siya doon sa pagiging Katoliko. At nung ako ay mabol again, Diyos ko sumambulat ang langit at lupa. Parang napakalaki ng kasalanan ko. Tuwa pa ako na, born again na ako. What? Sabi nga ng apo ko, seriously? English yun, yan na. Ang sasabihin niya, how disgusting. Kung ang vocabulary ni Aaron. Natutuwa ako sa batang yun. Minsan nakahiga ako, katabi ko siya, nanonood siya. Bigla ba namang niyakap ako? Sabi ko, apo, bakit? Nothing, I just want to hug you. Alam niyo ba na ano yung puso ko? Tuwa ako, sinabi ng apo ko na, I just want to hug you. Bata yun 5 taong gulang. May mga bata dito, hindi nila nayayakap ang mga magulang nila, siguro sa takot. O asiwa o hindi sila sanay. Totoo ba yung sinasabi ko? Nayayakap niyo ba mga tatay ninyo? O sinasabi niyo, nothing, I just want to hug you, bro. Kayo, nakakap niyo ba mga magulang niyo? Madalas? O pag may kailangan lang kayo? Ako, to be honest, mga kapatid, hindi ko nayakap ang tatay ko. Pero bago sila mamatay, napasalamatan ko sila. Kaya umiiyak ang nanay ko eh. Kasi nakatira na sila sa akin eh. Meron na akong kakayanan. Sa pahintulot ni Santa Priscilla. Is there a time na kinumpronta niyo mga magulang niyo, Nay, Tay? Maraming salamat po sa lahat ng mga pagmamahal, pagmamalasakit. At kayo na ang pinakamasayang magulang kapag narinig niyo yan sa inyong mga anak. At minsan nalulungkot ako, lalo ngayon, di ko kasama yung mga anak ko. Every time natatayo ako doon sa pulpito na hindi ko kasama ang mga anak ko, nasasaktan ako mga kapatid. Kasi ang sabi po ni Joshua but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day, itong araw na ito, whom. It is not the question of whether you will serve God. It is not the question whether you will serve God. Hindi tanong na ikaw ba'y maglilingkod sa Diyos. Hindi po yun ang tanong. Ito ang tanong. Sinong Diyos ang paglilingkuran mo? Yan ang tanging tanong. Lahat naman naglilingkod eh. Sa mga nagtatrabaho dito mga kapatid, tanongin ko kayo, naglilingkod ba kayo sa inyong mga amo? O dahil may sweldo lang kayo? At saka kapag hindi na kayo nasasweldohan, magrereklamo na kayo. Hindi po iyon ang paglilingkod. Dahil ang sabi po dito, faithfulness. Ang paglilingkod, ang servant at ang slave, kung tutuusin, ay magkaibang termino. Kung magiging legal ako, mga kapatid, ang slave ay alipin na walang kalayaan. Hindi po siya pwedeng mamili na kapag siya ay pinahihirapan, lalayasan niya yung kanyang amo. Hindi po niya pwedeng gawin yun dahil bawal yun. Sa batas ng Romano at sa batas ng Old Testament, bawal po yun. Ang servant, ginawang sosyal, yung honorable senator, congressman, mayor, governor, pero corrupt. Pero nakalagay sa unahan ng pangalan, honorable. Meron palang honorable na corrupt. Kasama ang pastor doon. At hindi lang pastor, pati assistant pastor.
Alam mo, libre ka na. Ha? Rent to rent. Whom you will serve, whether the gods of your forefathers, yun po yun. The gods of your forefathers, yung tatlo. Yung tatlong binanggit, kaya inililiwanag po ni Josue sa mga Israelita na sa aking pagpanaw, hindi pa niya sinasabi, ito po ang nilalaman ng kanyang sinasabi. Kung talagang mahirap sa inyo ang maglingkod sa Panginoon, pero hindi mahirap sa akin, kasi sinunod ko ang Diyos ng 110 years. Example ni Joshua ang kanyang sarili na kinagisnan niya kay Moses. 120 nang mamatay si Moses and serving the Lord. 110 si Joshua nang mamatay and serving the Lord. I'm still 62 years old and still serving the Lord. What about you? What about you? Whether the gods of your forefathers serve beyond the river or the gods of the Amorites. Option. Yung bang linggo ngayon, attend ka. Siguro sa susunod, pwede mo hindi ako umaten. Kasi, parang uulan sa linggo sa susunod. Ibang tipong magbibigay muna ako ngayon. Ay, hindi pala ako magbibigay. Dodoblehin ko na lang sa susunod. Di ba ginagawa natin yun, mga kapatid? At sinasabi ng kaluluwa mo, oo nga, okay lang yun. Save ka na naman One save, always save, di ba? Yan turo ni Bal sa inyo, di ba? Mahalagahin po natin ang salitang choose. It is not an option as far as I am concerned. It is a word of reiteration. Because, bago yung salitang choose, ang sabi po dito, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Yun po ang flow of thought ni Joshua. Kaya nung sinabi niyang, kung mahirap sa inyo ang sumunod sa Panginoon, hindi ka talagang sumusunod sa Diyos kasi nahihirapan ka Pero kung sinunod mo ang Panginoon ng merong malalim na paggalang, malalim na pagkatakot, ng merong malalim na katapatan, hindi magiging mahirap ang maglingkod at sumunod sa Panginoon. Mga nanay, taas ang kamay. Mahirap ba ang maging nanay? Si Yula gustong tumaas ng kamay. Sino yung katabi mo, Yula? Sino yan? Oh. Parang gusto niyo tumaas ng kamay, Ngayon lang ba kayo natanong, mahirap ba ang maging nanay? Now, kaya ko tinanong yan dahil sinabi po ni Joshua, if, yung salitang but is, meron kang kalayaan, but. But if serving the Lord seems undesirable, hindi mainam, hindi masaya, hindi maganda, kumbaga mahirap ang sumunod sa inyo sa Panginoon, then mamili ka. Mga nanay, kung talagang mahirap ang maging nanay, mamili ka, mag-walk out ka na. O ba't natahimik ka mga nanay? Tingnan po natin yung daloy ng pananalita ni Joshua na kinukulong, kino-corner ang mga Israelita para yung sasabihin nila talaga nanggagaling sa puso nila. Tingnan nyo, susunod. Sabi niya, whether the gods of your forefathers serve beyond the river, sabi na, but if undesirable to you, sabi doon, or the gods of the Amorite in whose land you are living, but as for me, sa ganang sa akin at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Bakit?
Bakit niya isinama ang kanyang sambahayan? Samantalang ang kasama ni Moses ay si Joshua sa taas ng bundok sa pakikipaglaban, hindi ang kanyang sambahayan. Bakit sinama ni Joshua ang kanyang sambahayan? Mga tatay, minsan ang problema nyo lang. Bakit hindi ninyo subukan na isama ang inyong mga anak sa problema ninyo? Malay nyo, baka sila ang solusyon sa mga problema. Bakit ninyo inaangkin ang problema niyo? Kasi ako kasi ang tatay, akong haligi. Wala ka naman bakal. Yung bakal, yung haligi na walang bakal, matibay ba yun, pastor? O baka nagmamatigas ka lang, kunwari. But as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua clung to the God of the Bible. Ano ibig sabihin ng clung? Di ba pag ano kayo, kakaroling, kling, 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 klang, klang, klang. Walang tumawa, ewan ko sa inyo. Hindi nakuha. Kasi nandun pa kayo sa seryosong topic, ay bigla akong sinwich. Yun ang dahilan kung bakit nasasaktan ako, mga kapatid. Kung tumatayo ako dito at wala akong nakikita, ni isa sa aking mga anak, meron ko 5 anak at isang apo. Wala sila ngayon. Asawa ko lang. But the word is faithfulness. Pag madaling araw, wala pa akong kasamang nanalangin. Ako lang mag-isa. Ako lang po lumuluhod, ako lang nakaupo, makanta ako parang si Raulo. Yes. Pero the word is faithfulness. Kaya may kasama, kaya wala. At ang dalangin ko, Panginoon, hipuin mo po ang aking sambahayan. Bagamat Kristiyano na sila. Gaano kasaya na ang buong pamilya ay kasama mong nananalangin? Gaano kasaya na ang buong pamilya kasama mong sumasagupa sa mga suliranin? At gaano kasaya ang buong pamilya kung sama-sama kayo sa kaligtasan sa Panginoon? And that is one of my frustration, mga kapatid. I'm allowing you to enter into my world and feel the pain that I am having. Gusto kong pumasok kayo sa mundo ko para maramdaman niyo yung sakit na nararamdaman ko. Kasi tuwing magsasalita ako dito at wala ang aking mga anak. At ang pinapangaral ko ay tungkol sa sambahayan, the Living Christ Family Community Church. Parang lagi ako sinasampal ng katotohanan. Nasaan? Nasaan? And I would like for all of us to feel the same frustration katulad ng nararamdaman ko. Na hindi lang po tayo sasaya. Mabuti pa sa Japan, kompleto kami. Pero ako rin pa rin po nananalangin mag-isa. Nasa Japan. This is not to blame the rest of the family. But I am just telling you outrightly, straightforward, with no pretension, that I feel the pain of being alone in prayer. At the same time, thankful that I have the strength and the joy and desire to communicate with God, even if I am alone. English yun, Pastor Bal. So ito na mga kapatid, magtatapos na po tayo. Ang sabi ng mga tao, then the people answered, far be it from us to forsake the Lord to serve other God. Pero ang sabi ni Joshua sa 19, Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. Hindi nyo kayang maglingkod sa Panginoon. Bakit? He is holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sin. If you forsake
the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you. Pinamumukha ni Joshua, hindi naman kayo totoo sa sinasabi ninyo eh. Kaya lang yung sinabi sa akin yan dahil kaharap ninyo ako. Tuminaw nga kayo! Yun ang ibig sabihin ni Joshua. Pero yung mga tao, sabi niya, but the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Kailangan merong second emotion. No, maglilingkod kami. At pagdating po dito, sabi niya sa 22, now then! Kung gayon, sabi niya, kung gayon, said Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. Talikuran ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, ang mga Diyos na ginagawa ninyo. Pala nyo sa may Pampanga lang meron, sa Laguna at sa Benguet lang merong mga imahe. Mga kapatid, mas magaling pa kayo sa kanilang gumawa ng Diyos-Diyosan. Wala pa akong nakitang ginawa ng mga taga-Tarlac na Diyos na cellphone. Pero kayo, halos hindi nyo mabitawan ang cellphone. Binibitawan nyo si Lord, pero yung cellphone hindi. Pag nagsisigar kayo, anong bitbitin nyo? Bible, cellphone. Ay, hindi na ako magtataka. The word is faithfulness. The word is fear. The word is serve. And finally, to sum it up, throw away all your foreign gods. Tapon! At ang sabi po doon, yield! Anong yield? Bigyang puwang, bigyang daan. Allow God in your heart to move. Sino yun? The God of Israel. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And our God, our Father. Sabi ni Joshua, bandang huli, tandaan niyo ito mga kapatid, yung mga binitawan yung salita sa inyong puso, sa inyong isip, pakinggan niyo po ito. On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem, he drew up for them decrees and laws. And Joshua recorded these things. Anong recorded? Itinala. Kaya kapag ikaw ay hindi susunod, eto ang mga binanggit mo. Sinungaling, binanggit mo ito. In the book of the law of God, then he took a large stone and set it up there under the oak, near the holy place of the Lord, Shechem. Alam niyo ba anong role ng Shechem? Shechem was the place wherein Abraham first communicate with God and made an altar. Gumawa siya ng dambana at nakipagtipan sa Diyos at tinipan siya ng Panginoon. The same with Jacob. Yung lugar na yon ay malaalamat. Ibig sabihin, makasaysayan ang lugar na ito. Saan nyo kanatagpo ang Diyos? Kahit saan yan, makasaysayan yan. At sa tuwing magtatagpo po tayo sa bahay pa ng bang ito po ay ginagawa po natin makasaysayan sapagkat tayo po ay nakikipagniig sa Panginoon, sapagkat tayo nagsasalita ng mga bagay na makalulugod sa Panginoon. Ngunit, paalala ko mga kapatid, ang mga sanilata mo ay nakatala sa aklat ng Diyos. At atin pong pagbabayaran ang atin pong pagtalikod sa mga binitawan po natin sa salita. So, sabi niya doon, see, he said to all the people, this stone will be a witness. Itong araw na ito, ang magisilbing katibayan at ang siyang magiging ating witness. Ano ba yung witness? Saksi. Ngayong araw na ito, nag-uusap po tayo. Saksi ang araw na ito. Tandaan po ninyo. Sabi doon, it has heard all the words the Lord has said to us. It will be a witness against you. Ito po ay gagamiting testigo laban sa iyo. Mga kapatid. And if you are untrue to your God, at yan ang magpapatunay na ikaw ay hindi totoo, ibig sabihin sinungaling ka sa Diyos.
Then Joshua sent the people away, each in his own inheritance. After these things, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died. Kaya wag po natin kalungkutan o maging malungkot kapag namatay ang lingkod ng Diyos. Palakpakan po natin siya. Well done, my good and faithful servant. Dahil tinapos niya ang kanyang misyon. At lahat po tayo dito ay haharap sa Panginoon. Ngunit siguraduhin mo na tinapos mo ang misyon na ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Huwag kang manghiram ng misyon ng iba. And they buried him in the land of his inheritance, at Timnah Serah, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaias. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Yung pinagbikaan po ni Joshua, nanatili po sila. Mga kapatid, namuhay sila ayon sa kanilang pinagkasunduan sa harap ng Panginoon. Ito po ang malungkot. Ito na po ako magtatapos. Naging matagumpay si Joshua sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa maraming digmaan, pinagtagumpay siya ng Panginoon. Except for AI. Ano ba yung AI ngayon? Artificial Intelligence. Diba? Bumagsak sila sa AI. At karamihan po sa atin bumabagsak sa AI. Sa Japan, mga kapatid, isang tap lang, nandun na. Pag bibili, isang tap lang, nandun na. Pag magtatransact, isang tap lang, nandun na. Wala na pong perang lumalabas. And they all fulfill the prophecy that one time, there will be a cashless society. And it happened already in Japan. Pagpapasok ako sa NLEX, SLEX, bubukas ang gate, dadaan ako. Kasi meron na po akong tatak. Ano yung tatak ko? RFID at saka auto sweep. Pero hindi po ako nagkasala sa Panginoon. Kinakailangan po yan. Pero nais ko po kayong babalaan, mga kapatid. Si Joshua na pinili ng Panginoon, nakaranas ng pagkabigo. Pero nagpatuloy po siya sa Panginoon. At lahat po tayo mabibigo. Nasabi po ni Joshua, you cannot serve God. Not unless you throw away all your foreign gods. Cleanse your heart, throw away your foreign gods, serve God, fear God, and love God. Magandang umaga po. Pagpalain ko sa